Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Opong na nakatawid na sa ating bansa. Sa pagtawid po niyan, yan po ay 6 na beses naglandfall. Kagabi naglandfall po yan sa Eastern Visayas. Kaninang early morning, naglandfall naman po yan 2 beses sa probinsya ng Masbate at 2 beses po muli yan naglandfall. Diyan naman po sa area ng Romblon kaninang tanghali. At ngayon, kakatawid lamang po niyan ng Mindoro at nandito na sa area ng Mindoro Strait. So, 6 na beses po yan tumama sa kalupaan. Ganyan po kadalasan ang nangyayari sa mga bagyo. Multiple landfalls po talaga kapag dumadaan dito po sa gitna ng ating bansa dahil mga isla po yan. At ang isa pa sa implikasyon yan ay dahil meron pa tayong mga katubigan dyan, hindi rin agad humihina yung ating mga bagyo unless tumatama po sa mga landmass dito sa Bicol region. Kumpara po dito sa mga bagyong tumatama sa hilagang bahagi ng Luzon or dito sa Central at Northern Luzon kung saan nada-dry out o nade-deprive yung mga bagyo natin sa mga moisture o sa mga tubig na nagpapalakas po dito. Again, ito pong bagyong si Opong ay nasa severe tropical storm category ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 110 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugso pang umaabot sa 150 km per hour. Hindi kagad yan nga lalusaw or humina pagtawid niyan sa mga isla dito sa gitna ng ating bansa. At habang nakabalik na po yan dito sa may West Philippine Sea, maya lamang yan po ay posible na po muling makaipon ng lakas at posible pong umakyat muli sa typhoon category. Ito pong mga nabanggit kong lugar, yung kanyang dinaanan ng center at gitna, dyan po yung ating pinakamalalakas na hangin na naranasan na associated dito po sa bagyong Opong. Yung mga areas naman na nasa gilid niyan, mga pag-ulan naman po ang naging problema natin dyan, particularly itong southwestern part o yung ibabang bahagi ng bagyong Opong dahil nandyan po yung ating bulto ng moisture at mga pag-ulan dahil nga panahon po ng habagat ngayon. So mas maulan po yung ibabang bahagi niyan kumpara po doon sa itaas na bahagi. Pero meron pa rin tayong mga naranasang pag-ulan dito po sa itaas na bahagi niyan. Kasama po dyan ang Central Luzon, ang Metro Manila at maging ang Calabarzon area. Ito namang mga nasa gilid, itong mga dinaanan ng bagyong Opong, ang Eastern Visayas, Central Visayas, itong Zamboanga Peninsula, Caraga, unti-unti na pong nababawasan yung ating mga pag-ulan dyan, particularly nga dito sa Eastern Visayas, kung saan nagpapakita na po yung ating araw. Yung mga cloudiness natin dyan is yung mga cirrus type clouds na, yung mga high clouds na po dyan, maninipis na po na ulap yan at nababawasan na nga po yung ating mga pag-ulan dahil kumikilos ng papalayo. Dyan sa mga area na yan, ang bagyong Opong, nabawasan na rin po yung ating mga pag-ulan dito sa Bicol region. Pero again, ito pong Calabarzon, meron pa rin tayong mga possible na pag-ulan dyan dulot ng outer rain bands o panlabas ng mga kaulapan at pag-ulan itong bagyong Opong. Maging ang malaking bahagi ng Central Luzon. Nag-extend pa yan dito sa Aurora, Isabela at area ng Cagayan dahil naman sa inflow ng hangin dyan na papunta dito sa center or sa gitna po ng bagyong Opong. Samantalang, again, yung bulto ng ating mga pag-ulan ay nandito pa rin sa western section o ibabang bahagi ng Opong, although nasa area na po yan o nakatawid na po yan ng Mindoro. Ito pong malaking bahagi ng Western Visayas, kasama po dyan ang Boracay, Panay Islands, itong Mimaropa, meron pa rin tayong mga possible na malalakas na pag-ulan dyan. Para naman sa hangin, again, yung ating mga damaging at saka destructive winds is nakadaan na po dito sa area ng Eastern Visayas, Romblon at Masbate. Ngayon ay sumasabit pa po yan dito sa Mindoro. As you go further from the center, nababawasan po yung ating mga malalakas na hangin dyan. Dito sa Metro Manila, significantly, dahil bumaba nga ang bagyong Opong, nabawasan din po ang epekto ng malalakas na hangin ito. Although meron pa rin tayong mga possible na breezy o yung mga mahanging conditions at minsan meron din pagbugso ng hangin kapag meron tayong thunderstorms. Mag-ingat pa rin po tayo dyan pero dahil nga papalayo na at bumaba pa ang bagyong Opong, mas nabawasan po ang epekto niya sa Metro Manila. Ngayong hapon na po, yan pinakamalapit dito sa Metro Manila at sa highly populated nga na Calabarzon area, Cavite, Batangas at Laguna. Ito na po ang pagkakataon na napakalapit ng bagyong Opong dyan po sa mga area na yan. So yung ating nararanasang panahon ngayon, yan na po yung peak ng mga pag-ulan at malalakas na hangin na maaaring idudulot ng bagyong Opong. So meron pa nga pagkakataon na tumitigil po yung ating mga pag-ulan. Pero again, bumabalik din po yan. Nagkakaroon tayo ng mga waves or series ng mga cloudiness at mga pag-ulan na nakaka-apekto sa atin. Kaya huwag po muna tayo mapakakampante dahil papatuloy pa po yan hanggang mamayang gabi. At bukas ng umaga, if makatawid na po or if nandito na sa may West Philippine Sea yung bagyong Opong, yung moisture niyan ay pupunta rin po sa kanya. So mababawasan po ang pag-ulan natin sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Lalong-lalo na bukas ng hapon, napalabas na ang bagyong Opong. Although lalakas yan mapupunta sa kanya yung ating mga pag-ulan at mga hangin dahil nga papalayo na yan sa ating bansa. So improved
weather na po tayo in most parts of our country, lalong-lalo na po yung mga areas na nadaanan ng bagyong Opong at magpapatuloy yan hanggang Sunday. So narito ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Opong. Sa ngayon nga ay nakatawid na yan ng Mindoro patungo na po dito sa may West Philippine Sea ngayong gabi at mamayang madaling araw. Nandito na po yan sa gitna ng West Philippine Sea at bukas nga ng hapon, tanghali, yan po ay maaring palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero if ever nandito na po yan sa may West Philippine Sea, nakikitaan nga natin yan ng bagyang paglakas at posible po muli tumungtong sa typhoon category. At again, ito pong mga kulay orange, although nandito na yan sa West Philippine Sea, maya-maya lamang, sasabit pa rin po yan sa malaking bahagi ng Central, Northern Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon, Western Visayas naman, habagat naman po dito sa natitirang bahagi ng Mimaropa. So may effect pa rin po yan ngayong magdamag dito po sa ating bansa or sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya maghanda at mag-ingat pa rin po tayo. So yan muna ang pagtalakay natin dito sa bagyong Opong na kasalukuyan yung nakatawid na sa ating bansa at patungo na nga dito sa may West Philippine Sea. Again, mag-ingat pa rin po tayo dahil hindi pa po tapos ang epekto nito pong bagyong Opong. Possible pa rin po yan magdala ng mga malawakang pag-ulan at malawakang pagbaha, particularly dun po sa mga areas na apektado ng kanyang center at gitna at yung mga areas na naapektuhan ng inflow ng hangin niya dito sa itaas at maging dito sa ating habagat o southwest monsoon. Galing pa rin mag-check sa inyong local LGU or DRRMO if ever may evacuation plan sa inyong area. Muli ako pong inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Mag-ingat po tayong lahat.